Yun. So, unang tanong, ma'am, kayong dalawa ni Sir, no? Di ba pareho kayo nagtatrabaho at nagnenegosyo. Magkano yung income nyo per month pag pinagsama? Average income nyo per month? Siguro po, estimate, ano lang po, hindi ko sure, mga nasa 30, for example, ma'am. 30,000. Thank you, For ma'am, for that example. amount na binigay nyo. So, meron kayong income na 30,000 a month, no? I-times natin yan sa 12 months. And then, i-times natin yan, i-multiply natin yan sa number of years to cover family needs. Meaning, ma'am, ilang taon na yung bunso nyo? 6 po. 6. So, di ba, ma'am, bago maging independent ang bata, 21 years old, no? So, Yes po. 21 minus 6 years old, 15 years na nakadepende siya sa inyo, tama? Yes po. So, ma'am, ang hinahanap po natin dito is if there will be a situation that you are taken out of the picture or si Sir ay mawala sa eksena, no, sa mundo, magkano dapat yung pera na ibibigay ng Sun Life sa anak nyo na nakadepende pa sa inyo for the next 15 years. So in short, kung may mangyari man sa isa sa inyo within the next 15 years, ito dapat yung amount or ito dapat yung life insurance na ibigay para sa anak nyo para ang buhay niya ay the same lifestyle na ganitong may 30,000 siya a month, 'di ba? Kasi sanay siya sa ganitong buhay. Na meron kayong kung ano yung kinakain nyo ngayon, kung ano yung buhay nyo ngayon, ganun pa rin yung buhay niya. Ganun po ba yung gusto nyong paghandaan? Kaya kayo kumuha ng insurance, no? Na makasigurado kayo na ano man ang mangyari, mawala man ang isa sa inyo, meron pa ring 30,000 na gagastusin ang mga bata kada buwan, no? Okay. So, salamat ho dyan. Mamaya, lalabas ho dyan kung magkano yung kailangan natin na insurance coverage. Ma'am, meron ba kayong binabayaran sa ngayon? Yes po, Sa ma'am. bahay, sasakyan? Kuryente, tubig po. Yun lang. Okay. So, liquid Saka home pala motor. kayo, kuryente, tubig lang. Motor, wala din kayong binabayaran na ganon. Meron po, ma'am. Meron po. Yung motor, magkano pa yung magkano yung binabayaran nyo kada buwan? Yun yung isusulat natin dito sa liabilities. Yung 4-5, ma'am. binabayaran. Magkano? 4-5 po. 4-5. Ilang buwan pa to or ilang taon? Ano na lang po, 6 months, 7 months na lang po. So, 4-5 times 7 months. So, 31,500 na lang yung kailangang ibayaran sa motor. Tama ko ba? 4-5 times 7. So, in short, syempre ma'am, pag may nangyari sa atin, dapat pati yung utang bayad. Diba? Kaya tinatanong natin yan dyan. Ma'am, meron ba kayong emergency fund? Emergency fund, ito yung tinatawag natin na at least Savings, ma'am. 6 months to 1 year na gagamitin natin in case of emergency, in case of accident, in case of sickness. Ito yung gagalawin. Meron kayong nakatabi na 6 months nitong 30,000. So at least 180,000 emergency fund. Meron po kayo nito sa ngayon? Meron. So, pag meron na sila na 180,000 as emergency fund, zero na lang yan. Kasi, meron na. Pero kung wala pa, ilalagay natin dito 180,000. Ganon. Okay? Estimated po siya, ma'am. I-times mo dito sa 6 months. Pero kung nag-abroad yan, kasi mas unpredictable ang sweldo sa abroad, no, na yun na nga, hindi ganun kabilis, makaalis agad sila. So, 1 times 1 year, yung emergency fund. Tita Dory, so far may question. Grace? So, ginagawa natin. Nakakasunod ka, Grace? O, Grace, ikaw mamaya susunod nito, ha. Tita Dory, yes, question. Nakamute. Tita Dory, nakamute. Wala po. Oh, yeah, meron na. Yes. Tita Dory, Ano namumuti ito? ka.
Ha? Namumuti ka, gumaganda ka lalo. Nakatapat sa ilaw eh. Naks, may spotlight ka yata dyan ah. Mandaraya. Ganito. Umpisa, ako muna ha. Tingnan mo kung tama ako. Magka-dry run lang ako. Okay ho. O sige, dito sa income protection dependency, ang sabi natin, hindi tayo dediretso sa product. Ang intro lang muna ay tatanungin ano po ang family income needs ng pamilya na pwedeng pag-umpisahan o pagbasihan kung paano namin kukumputin yung kukuha ninyo sa aming Correct. diretsuhin ba yung insurance? Ano pa? Okay. O sige, ma'am. Okay, yung dito sa tatanungin ay pwede pong malaman kung magkano ang family income per month ng pamilya. O si asawa, si anak, kung meron. Yun yung po, imumultiply natin ng 12 months kasi meron tayong 12 months in a year. Ganun na lang, di ba? Tama ba ako? Correct, Tita Dory. Ganun. Tapos, ha? Tama ba? Oo, tama. Nawawala ba ako? Hindi ho. O tapos, Maliwanag. pagdating, tapos, ang isusunod po natin kukumputin number of years na para makita natin yung pangangailangan ng pamilya. Correct. Kanina sa kinumpute yung 30,000 po na times 12 months, naabot po tayo ng 360,000. Ano po, per year. Tapos, i-multiply po natin siya ng 15. Na, kasi po, yung anak ninyo, na sasabihin doon, na gagawin nating dependent ay 6 na taon lang. So, para po makarating siya ng 21 ay kailangan natin ang 15 years. Kaya Correct. po, computing po natin siya ng 15 years na inabot po tayo 661, 2, 3 times 15. Ang kakailangan po natin ay 5,400,000. Talagang si Tita Dory, minanual na. Yun po ang kukumputin natin para makita namin yung coverage na kung paano nyo kami mapapagbigyan, kung paano tayo magkakasundo, kung paano nyo kami pagbibigyan sa inyo offer namin product na kayo ay aming masusubaybayan, kayo ay aming matutulungan, magtutulungan tayo sa aming ginagawang pagpapaliwanag sa inyo. Ganun ba yun? Tama ba yun? Yes, Tita Dory. Ano kulang doon sa akin? Tama na ho to. Ito yun, ginawa nyo. Yan, family income needs. Sa introduction. Oho. Tama. Ngayon, dito sa liabilities or debts, ano yung... Kasi Tita Dory, tama yung sinabi nyo. Sabi nyo, di ba, kailangan, quiet. Kailangan niya ng 5.4 million. Pero ang nasa isip niyan, syempre, tama ka, 5.4. Pero syempre, hindi lang yan ang buhay ko. Syempre, meron na akong naipundar, meron na akong ganito, ganyan. Kaya pumunta tayo dyan sa liabilities tsaka existing cash assets. So, maganda yung paliwanag nyo. Tama, malinaw ang paliwanag nyo dun sa kung magkano yung kailangan niya. So, dito sa number of years to cover family needs, yung pinakabunso, yung edad ng pinakabunso ang kukuhanin natin, no? Ang kukuhanin. Kasi nga, ang point natin dito, kung may mangyari man sa isa sa magulang, in the next 15 years na nakadepende pa tong mga bata, dapat may 5.4 million yung mga bata para mabuhay ng the same lifestyle na 30,000 a month ang income nila. Like nung buhay pa yung magulang nila. Ganon. Okay. Correct ka. Let's say, itong 5.4 million na supposedly na amin sanang kukuhanin, itatanong nito kung paano ang mode of payment, di ba? Yes, correct, Tita Dory. Pero tatapusin pa natin to
Kasi baka yung 5.4, bababa pa yan o bababa, liliit yan or tataas pa yan. Okay. Doon po sa 5.4 million na ating pinag-uusapan, pwede po kayong mag-avail ng quarterly, semi-annually, or yearly. Ngayon, ilang taon itong babayaran, Ma'am Odette? Yung 5.4. Doon papasok ang mga product, Tita Dory. Pero andito pa lang tayo. So hindi pa kasali doon sa usapan. Hindi pa ho, mamaya pa. Pag natapos natin to. Kasing Okay. ikli lang din nung sinabi nyo kanina. So, dito, di ba sabi sa inyo, baka bumaba pa yung 5.4 or tumaas. Kasi, syempre ho, di ba, pag taken out of the picture ang usapan, kapag yung utang, dapat bayad. Syempre, ang babayad nun yung mga maiiwan. So, kailangan, ilalagay din natin dito sa kwenta yung utang niya. So, itong si Client Myra, 31,500 lang ang utang. Tapos, dapat may emergency fund nga, no? Na at least 6 months nung income niya na 30,000. Yes, Tita Dory. Kasi sabi dito sa ating example, kung 30,000 ang monthly income, may liabilities ka na 31, di bali, deficit ka. Ito-total Kasi natin sa baba. Okay. Mm, Okay na. Go. sige po. Kasi pagka tiningnan ko yun Oho. may utang na kagad ako. May deficit na kagad ako. Mhm. Di ba? Ayun. Opo. Okay. So, part din ng liabilities natin, no? O yung mga kailangang bayaran or paghandaan pa, no? Bukod dun sa babayarang motor, bukod dun sa emergency fund, pero so far, very good si Client Myra, meron na siyang 100,000, 180,000 na emergency fund. So kasi dapat nakatabi rin yun, di ba? Kung maiwan ng mga bata, dapat may pang-emergency fund. Hindi naman nila gagastusin yung 5.4 million para sa emergency fund. Dapat merong bukod. Final expenses. Meron ba kayo, Client Myra, na may sarili kayong bahay? Myra? So Myra, ikaw ba ay aware, dito natin ngayon pwedeng ipasok ang estate tax? Aware ka ba, Myra, na kapag taken out of the picture yung may-ari, yung nakatitulo dun sa lupa, meron niyang 6% estate tax, no? Na payable dapat within 1 year na namatay yung may-ari nun. So in short, kung sino yung maiiwan natin, sila yung magbabayad ng 6% na estate tax, no? Aware ka doon, Myra? Example, ang bahay is 2 million. Magkano yung estate tax no na 6%? So, pwede mong i-illustrate sa kanya yon kung medyo hindi malinaw pa sa kanya or first time niyang narinig ang estate tax. So, in short, Myra, tama ba? 2 million times 0.06. 150, 120? 120 nga ho. So, ibig sabihin, Myra, merong estate tax na 120,000 yung bahay mo na 2 million. So, iyan, may nakatabi tayong ganyan? Or may pagkukuhanan ta? Myra, nakamute ka. Isa ka pa. Maganda ka, pero nakamute ka. Wala. Wala, ma'am. Wala, oo. Okay. Okay. Pero ngayon, alam mo na yan. Alam mo ba, Myra, madali lang din naman yan. Kaya nga, isasama natin yan dito, di ba? Para paghandaan din, no? Dahil, syempre, alam mo naman, Myra, ang insurance, kung 1 million ang coverage mo, hindi naman ibig sabihin, 1 million yung ibabayad mo. Ganun din yung sa estate tax. Hindi naman, dahil 120,000 yung kailangan mo, magbabayad ka sa Sun Life ng 120,000 para sa estate tax. Hindi rin naman ganun yun, no? So, ngayon, alam mong meron kang kailangan na 120,000 doon. Bukod sa estate tax, meron ka din ba, Myra, na example na memorial plan, ganyan? Wala pa po, St. ma'am. Peter. Okay, thank Wala you pa. for that answer, no? Client Myra. Myra, on the average, ang pagpapalibing, umaabot siya ng 100,000 per head, no? Mula sa ataol, sa serbisyo, so maliit na yon actually yung 100.
So, ilagay din natin dito, no? 100,000 for each person. Mag-asawa kayo, so dalawa. So, 200,000, no? Plus, yung estate tax na sinasabi natin kanina. So, ilagay natin na 120 kasi 2 million yung sample natin. So, sa final expenses, kailangan natin ng 320,000. No? Yan. So, itong Excel na to, mag-automatic dyan, magkano yung mga, kamukha nung kay Tita Dory kanina, ang galing ni Tita Dory, na-compute niya yung 5 manual eh. dito. O, diba? So, dito Galing sa niya. liabilities, ganun din. Add lang yan. O, nakalagay. Ngayon, client, Miss Client, for sure may naumpisahan ka na sa buhay. Meron ka ng assets, no? Ito. Pero, alam mo, client, Miss Client, yung assets, dalawang klase yan. Meron tayong tinatawag na cash assets at saka non-cash assets, no? So, tingnan natin kung ano yung mga naumpisahan mo ng assets, ha? Pag sinabing cash assets, ito yung assets na sample, binili mo lang siya, nag-invest ka ng 10 pesos. O sabihin mo lang, hindi, sabihin mo lang 5,000 pesos. Insurance, no? Kumuha ka ng insurance na 5,000 ang hinulog mo, ang tinabi mo for 3 months. Pero yung 5,000 mo, insured ka ng 700,000. Alam mo, yan yung best example ng cash asset. Kasi pag sinabing cash asset, ito yung ang investment mo is maliit, pero in case of emergency, in case na kinailangan mo yung life insurance, in short, if ang insured ay namatay, yung 5,000 mo, at sabi natin kanina, insured siya ng 700,000, yung 5,000 mo, naging 700,000. Iyon ang cash asset, Myra. No? Maliit yung puhunan, pero sa panahon ng pangangailangan, mas malaki yung nakuha mong benepisyo kaysa doon sa puhunan mo. So, meron ka na ba, itatanungin kita, Myra, meron ka na ba ang life insurance? Wala pa po. Wala pa. Okay, thank you for that answer. Also, sa school, Myra, meron pa kayong group insurance na tinatawag? Ito. Wala po. Wala. So, ayan, offeran mo yung school mo ng group insurance. So, pag sinabing group insurance, ito usually binibigay ng kumpanya kung nagtatrabaho yung empleyado. No? Pero yun nga po tatanong ko, ma'am, kung magkano po yung hulog niya. Ay, yun na nga. So, syempre, lahat na yan, i-customize. So, Kasi hati po, di ba yun, ma'am? depende yon. Pwedeng hati, pwedeng hindi. So, itong group insurance na to, basta kailangan lang nating malaman din na while employed lang si client dun sa company, saka lang siya may insurance coverage. Once na mag-resign siya, Wala wala na siya po. insurance. Kasi may Paano mga po yung- tao kayong makakausap na sabihin nila, ay hindi ko na kailangan ng life insurance kasi meron naman akong insurance sa Meralco. Lalo na Meralco, medyo maganda yung insurance nila. So yun ang, tsaka sinasabi yun, alam yun ng mga empleyado nila. No? Kaya, sinasabi ng mga empleyado nila, ay hindi ko na kailangan ng Sun Life, meron na ako niyan eh. Meron na ako sa company ko niyan. Pero, hindi naman nila alam na, oo, meron nga sila sa company. E paano pag umalis na sila sa company? 'Di ba? At inabutan nga sila ng, yun nga, kasamaang palad. Oh. So, wala na. And another example ng cash asset is savings and investments. Example, bangko. Kahit 0.25% lang ang interest ng savings, may interest pa rin. 'Di ba? So, savings and investments, ano pa? Ma'am, meron ka bang savings sa bangko? Meron naman po. Meron. Meron ka ba sa co-op? Kasi ang co-op Wala po. may interest. So, ayan. So, yun naman the usual na savings and investments. Ma'am, pwede bang malaman yung savings mo sa bangko, yung amount? Nasa 100 plus, ma'am. Nasa 100, ma'am. Apo. 100 plus. 150, 120, Apo, ganun siguro po. Mga 150. 160,000. natin 150, ma'am. Apo. Okay, so thank you also for that. So at least 'di ba, ngayon nakumpleto mo na, oh. Nakumpleto mo na ang mga tinatanong diyan.
So, ito lang siyam na to ang lalagyan natin ng laman. Dito sa baba, mag-automatic na yan. Parang may guide din po kayo, Tita Dory, Grace. Itong lahat ng square lines, ang tawag dito, straight square lines na yan. Iyan yung lalagyan natin ng amount. Pero itong mga dotted lines sa baba, ibig sabihin niya automatic. No? Malalagyan yan. Pag ito ang ginawa nyo, itong FNA na to, pag ginawa nyo siya ng ganyan, makikita nyo rin, kasi kaya tayo advisor, makikita natin saan ba heavy si client. Aba, mahilig pala si client magbangko. Aba, mahilig pala si client, madami palang utang. Hindi ko pala to pwedeng offeran kasi ang daming utang. O, 'di ba? Baka mamaya hindi rin makabayad. Kawawa rin siya kasi hindi niya matatapos. 'Di ba? Kaya talagang nagsisimula tayo sa FNA. So, ngayon, Ma'am Myra, i-compute na natin, no? Again, 'di ba, ang purpose ng ginagawa natin na to is magkano yung insurance coverage na dapat meron kayo ni Mister, no? Kasi dalawa kayong kumikita at pinagsama na rin natin dito yung income nyo. So, if ever one of you is taken out of the picture, magkano yung dapat na pera ng mga bata, no? Para meron silang lifestyle na same as 30,000 a month. So, ma'am, ito yun ha, i-compute. Ipe-press ko tong compute. Sinasabi rin natin na ipe-press na natin yan. Kasi, pag pinress mo na lang yan, sabihin ng iba, ay ano yan, magic. So, ma'am, pag pinress ko tong compute na to, lalabas dito sa taas kung magkano yung insurance coverage na kailangan considering yung income nyo na to, yung mga dapat na meron tayong bayaran na 31,500 and meron tayong final expenses na gagastusin, no? At binawas na rin natin. Ito ha, di ba? Ipinlas niya si income needs kay liabilities tapos minus the total cash assets. Kasi ito na yung mga nasimulan niya sa buhay, itong total cash assets, no? So, ma'am, yung total niyan, lalabas dito ha. Okay na ba, ma'am? I-press na natin yung compute. Yes po, ma'am. Okay, so press na natin. Wow, ayaw niya. Hindi daw naka-enable ang aking macros. Wait. Pag una yung ginamit ito, ganun din ang mangyayari sa inyo. So, kailangan i-enable natin ang macros. Wait. Kasi ang laptop ko ay hindi akin. So, ito macros. Ayaw. Ay, nako, ayaw. Look, can you get the other laptop? Purple. Tita Dory, baka na-compute mo na. I-add ko yung 5.4 sa 351 less 168. sa 168. Aha. Less ko yung 168. 160,000, no? Huwag na nga, look. Meron din tayo ditong version na papel, no? Kung gusto nyo mag-manual compute, may karoon kayong calculator, pwede rin. Parang Pero, mali ako, 5,400,000 plus plus 31,500 plus equals 20. 544,500. 5,444,500. Ayun ho, 5,444,500. 500. So ma'am, Myra, ang life insurance coverage niyong mag-asawa should at least be 5,400,000. Sabihin nating ano? Oho, 5,444,500. So hatiin natin to sa inyong dalawa, no? So ma'am,
Sino ba yung mas may big share sa pagdating sa income? Si Sir o kayo? Sir po. Si Sir, like ano, siya ba ang nakakapagbigay ng 70% dun sa 30,000 or Yes, 60%? ma'am. So kung ganun ma'am, as your advisor ma'am, no, dun pa lang talagang iaano nyo na yung sarili nyo. Kung ganun ma'am Myra, as a financial advisor, I would recommend na si Sir magkaroon ng at least 3 million life insurance coverage. And then kayo should have 2.5 million life insurance coverage. Para ma-cover natin yung kailangan nyo, yung family income, yung income protection na kailangan nyo para sa mga anak. Apo, ma'am, may question ako. Ma'am, kung sakali po bang kayong dalawang partner, pwede po siya lang? Or, kasi may nakausap po ako, ma'am, may naalok po kasi ko. Yung isang co-teacher ko, naunahan lang ako, nakakuha na po siya. Sabi ko, ma'am, baka kailangan mo ng insurance. Sabi ko, andito. Yun nga po na-recommend ko nga po yung Sun Life. Naku, ma'am, nakakuha na ako, nahuli ko. Nakakuha na siya, ma'am. May policy na siya, Sun Life na po. Tapos sabi ko, sige, ano mo na lang yung asawa mo. Sabi niya, cover din po ba yun sa kanya, yung sa asawa? Hindi, individual tayo. So, individual. ganun pa rin, Kasi Myra. ang sabi niya po kasi sa akin, ay hindi kasama na dito yung husband ko. Hindi Sabi niya niya, alam. Hindi niya alam. Opo, sabi niya, hindi, kasi pinakita niya po sa akin yung Sun Max Link nga po, 100. Ay, Yung hindi. policy niya. Sabi niya, ano na lang po ako, yung husband mo na lang ang i-ano natin. Sabi niya, hindi covered na din do, kasama na rin daw po dun. Baka Sabi, beneficiary kaya yung po, asawa niya. So kung pinakita nilagay niya po sa'yo, niya. busisiin mo din. Busisiin mo. Pero Myra, kaya nga ito, tinuturo ko sa inyo itong income protection. Kasi kahit ang alokin mo, meron na siyang, ayan, may Opo, yung nakita po ka nakuha meron, niyang di ba? policy. Gagawin mo to. Kasi bakit? Saan lalabas yun? Dito lalabas yun, no? Existing individual insurance coverage. Ito may ilalagay sa kanya. For sure, may pangangailangan pa rin yan. Kung isa lang yun. Di ba? Opo, yun po. So, syempre, Nahuli nga daw po ako. ayun na nga. Pero, Ayun, nahuli. kapag ganyan lang, tumigil ka sa ganon, hindi niya nalaman kung magkano yung kailangan niyang life insurance coverage. Wala talaga. Blanco ka na, ano ka na, X ka na sa kanya, 'di ba? Pero pag pinaalam mo na ito yung dapat na meron siya, and kung kaya pa rin naman ng budget niya, syempre hindi mo naman pipilitin, wala na talaga ilalabas na budget, 'di ba? Pero kung naintindihan niyan tao na yan na ito nga 5.4 million and may sobra pa akong ganitong pera kada buwan, kaya ko pa palang kumuha, 'di ba? Kasi matuturuan mo din siya eh. Pag ito pinakita mo, pag ginawa mo to sa kanya, o di ba sis, ito pala yung income mo. O ang binabayaran mo, ito kasi 31,500. Pero ibig sabihin, makikita mo kung kakayanin niya. Pag mayroon kang F&A. Opo. Ayun. So ito talaga ang sandata natin. Weapon talaga to. So kahit ang kaharap mo is mayaman, mahirap, ang tao basta may pangarap, makikinig at makikinig sa F&A mo. Pero kung ang umpisahan natin, iso-offeran mo siya ng Maxilink Prime 500,000 coverage. Babarating pa niya yan. Sabihin niya, doon ako sa pinakamababa. Bakit? Hindi niya alam magkano kailangan niya eh. Hindi niya rin yan nare-realize na, ay oo nga, 15 years pala na kailangan ako ng mga anak ko. Kung kukuha ako ng 500,000 coverage, saan aabot yun? Yung 30,000, pakita mo sa kanya. Ako ganito ginagawa ko pag sinabihan ako ng client na, ay meron na akong 500,000 nahuli ka na. Ma'am, 500,000. Sabi mo, ma'am, ang income mo 30,000 a month. So yung 500,000, divide natin sa 30,000. 150. Ma'am, po, Tita Dory? 300,000 divided by 150, ganun ba? O 150 Ano po, divided pag sinabi niyang 500,000 daw ang insurance niya, ang pamilya niya kailangan ng 30,000 a month. So, ang pwede nating isagot sa kanya dyan, ma'am, makakatulong po yung 500,000 nyo na life insurance. Pero alam nyo ba ma'am, dahil 30,000 ang kailangan ng pamilya niya kada buwan,
makakatulong ho yan ng 1 taon at 4 na buwan. Tingnan mo, 500,000 divided by 30,000, 16. So, 16 months. Okay na ba kayo dun, ma'am? Kahit nasa kabilang hukay na tayo, 16 months lang na masusuportahan yung anak natin. 'Di ba? Eh kung kaya pa naman, 'di ba? Yung mga ganun ba na ang tao, basta may insurance, feeling nila okay na. Pero tayo as advisor, ang first goal natin, ipaalam mo magkano ang kailangan niya. And then, depende sa kanya yung desisyon kung kukuha pa siya or ano man. 'Di ba? Basta tayo nagawa natin yan. So ngayon, kanina, Myra, 'di ba? 5.4. Okay, ma'am. O granting, sabi, ikaw to, Myra, yung sinabi sa'yo na, ay, meron na ako, sis, nahuli ka. O di sige, ma'am, mabuti yan, may naumpisahan ka na, 'di ba? Very good naman at kumuha ka na. O di, ma'am, tingnan natin, no? Gawan mo nito, 'di ba? Tingnan natin, 5.4 pa rin pala, ma'am, ang kailangan mo eh. Kasi yung kinuha mo, 700,000. Gusto mo bang malaman, ma'am, kung magkano yung kailangan mong iset aside na amount para sa 5.4 million? So, doon ka nagagawa ng proposal. So, sa ngayon, focus muna tayo sa VUL. Example, 3 million. So, ikaw, Myra, meron ka na. Sa example natin. Kunwari, meron ka ng life insurance. So, para sa asawa mo, gagawa tayo ngayon ng 3 million na VUL. So, ito yung hindi nyo pa magagawa hanggat hindi pa kayo coded. Pero, makakapag-request kayo kay REM. Kaya lang, meron din kaming mga guidelines na pagre-request nyo, ha? Dapat complete information. Teka, so far, may question ba kayo dun sa FNA natin bago tayo lumipat sa proposal? Tita Dory, may question kayo? Gusto nyong mag-practice, Tita Dory? Kasi nagawa nyo na ng ayos kanina yung family income. Doon sa family income, required na ang beneficiary kasi, sabi natin kanina ay 6 years old. So, kakailanganin niya ng 11, ganun nga ba? 15 15. minus 6 equals 9 years pa yung bata para makover. Tama ba ako? Ay, 21, Tita Dory. Ang basis natin nga. dati, 21 years Oo old. nga, 21 minus 6 6 years years old yung old. bata. Oh, Kaya 15. yes. Let's say yung bata yung magiging beneficiary ng bata medyo may edad na. Lalakihan natin yung coverage, ganun, di ba? Ano pong edad? Let's say ang bata mga let's say ang magkukuha ng insurance is kamukha ko 70 or 72. Opo. Pero ang anak niya mga let's say mga 30 years old na. Yun lang ang Okay. main beneficiary. Paano computation nun? Yun ho, hindi ito ang gagamitin natin. Ito kasi ho, basta may anak, basta may dependent siya na 21 years old below. Pag gano'n, So yun, so maliwanag ka tayo, klaro doon. So 21 years old below lang itong ito yung gagamitin wala yung kang- template, ano? Kapag ang kailangan is para rin pamprotekta sa pamilya kung may mangyari nga, ito yon. Living on interest approach. Income protection pa rin. Living on interest approach. Halos ganun din. Kanina, family income needs yon. Pero walang living on interest approach. Oo. So iba ang computation nito. Bale. Yes. Maiiba lang ho yan dito. Imbis na dito sa baba, di ba ang tanong natin dito is yung ano yung edad ng pinakabata. Dito naman, example, yung kay Myra, 30,000 times 12, tapos interest rate. Ano sa tingin mo yung komportable ka na interest na
pero usually tinatanong din naman sa atin yan, na para makasabay yung pera na iipunin natin, no? So, ilalagay Kasi natin may dyan. edad na yung bata eh. Mhm. So, ito, hindi ganong kalaki, no? So, ito, lagay mo dyan 6% or 8%. So, 6%. So, tingnan natin yung difference. Ilagay lang, ano yung kanina? 35,000 ba yun, Myra? 31,500. Kaso nga, hindi mag-automatic tong laptop ko. Emergency funds. I-multiply sa 6%? Oh, divide ho. Divide. 360,000. Tapos, 0 dito, 0. 160,000. 90,000. 90,000 lang. Mm-mm. Kadori, 30,000 times 12. Ngayon na lang, ngayon na lang high-tech to eh. Nung nagsisimula ako sa Sun Life, pinapapel ko lang to. So, yung 360,000 times 12 12 divided is by equals divided by 0.06. 6%. 0.06, 90. 90,000, 90 million. Ako, Napakalaki. 6 million. 6 million. Tapos, plus 31,500. Tama ako yun. Sa 30 times 12, it was 360, 1, 2, 3. Divided by 0.06. Oo nga, 6 million lang. Oho. 6 Parang lang, ma'am. Oho. Parang halos ganun. Ay, nawala si Tita Dory. Na-kick out si Tita Dory ng internet. So, ayan. Yung sa mga ganon naman na walang anak na maliit, nag-aaral na yung anak, pero syempre gusto rin naman nila, ayaw nila maging pabigat sa pamilya nila, di ba? Kung may mangyari man, gusto nila ring makaipon. So, dito tayo sa income protection, living on interest. Tita Dory, nawala ka. Ayan, you're back. So, halos ganun din yung lalabas, no? Pero yun na nga, syempre kasi dapat convincing yung ginagawa natin, yung appropriate ba sa kailangan niya, no? Kamukha nun, hindi naman pala talaga maliit yung anak, malaki na pala. Pero, yun na nga, at the same time, gusto pa rin niya ng life insurance and at the same time, ayaw niya maging pabigat, diba? Na kapag may kailangan, may mahuhugot. So, ito yung gagamitin. So, bago tayo pumunta dun sa proposal, introduce ko pa sa inyo yung iba, no? Ayan, ang tawag dyan, F&A calculator. So, Excel to talaga. Basta ang laptop nyo ay may Excel, mapapagana nyo to. Ang password nito, nilagay ko din sa group chat, Sun Life lang, small letters. So, yung ginawa natin kanina, ito yung first page ha, income protection dependency years yan. Tapos, yung pinakita natin, income protection living on interest, yun nga kapag hindi na minor yung anak. Paano naman kapag retirement planning? Meron din yan. Meron din pang education. Ang pinakagamitin natin dyan, yung income protection dependency years, yung educational planning, and yung retirement. Yun. Pero syempre, hindi natin madidiscuss lahat yan. Sa ngayon, dun muna tayo sa income protection. Susunod natin, next meeting natin, yung education planning. Yun bang magkano yung kailangang tuition, magkano yung kailangang educational fund pag nag-college ang bata? Total. 'Di ba? Kasi akala rin ng tao kapag may life insurance na siya, kamukha nung kanina, Myra, na-compute natin 5.4 million, enough na. Ang pinag-uusapan natin doon para lang maprotektahan yung income, 'di ba? Pag nawala yung income, hindi kasama doon yung pang-education nung iyong 6 years old. Dito yon sa educational planning. Yun. Okay pa tayo, Grace? Kaya mo na si income protection dependency years? Yung susunod, Ma'am, may tanong lang po. Ma'am, yung in-explain natin kanina, pwede pong i-rider yan? Yung educational plan? hindi. Hindi po. Walang rider na education. So, sa ngayon, kung sa tingin nyo, si client nyo, yung kinausap nyo, kasi pwede nyo nang ihinto dyan eh.
ako mas nako-close ko ang client pag hininto ko sa F&A. So, chinika ko lang, ginawa ko ng F&A, tapos sabihin ko, oh ma'am ha, next meeting, yung proposal ang pag-usapan natin. Kasi bakit? Mas ready na si client, naisip na niya, na-absorb na niya, ay, ang laki pala, 5 million pala yung kailangan ko. Eh, dapat pala, di ba? Kung matinong tao yan ang maiisip niyan, dapat pala kung lahat, yung mga sobra kong pera, ilagay ko dyan. Kasi 5 million pala yung kailangan ko. Tita Dory. Sige, Tita Dory. Magtanong ka. Naka-mute. So, ganun, Myra, ha? Kapag nag-approach ka, sabi mo lang kay client, sabi mo, oh, alamin natin magkano yung kailangan, ha? So, wala ka pang sinabing amount. Pwedeng ganun lang muna or pwedeng ituloy mo. Ano yung Tita Dory? Let's say dito sa pinag-uusapan natin na ang sabi mo, ang kailangan ko pala, sabi ni client, ako si client, ang kailangan ko pala is 5.4 million. Okay? Yun ang nasa isip ni client. Yes, Tita Dory. Nasa isip niya yun, natatak sa isip niya na yun ang magiging pera niya. Wala lang period na sinasabi kung kailangan. Tama ba ako? Iyon po yung ibibigay sa pamilya niya kapag may nangyari sa kanya. Oo nga. Yung 5.4 million. So, baligtad. Baligtad pala ako. Ang nasa isip ko, ang iniisip ng tao, nung client is 5.4 ang kailangan niyang perang i-produce. Baligtad pala. 5.4 ang magiging pera niya whatever happens sa kanya. Correct, Tita Dory. Okay? Opo. Depende yon doon sa kanyang premium. Yes. Oo. So, tama po yun. 5.4. Pero kung ititigil nyo na yan dyan, yung usapan nyo, no? Lalo na kung nagmamadali si client. Pero kasi ano pa lang naman yan, approach nyo pa lang, no? I-assure nyo din agad na alam mo, Miss Client, alam mo, Myra, yung 5.4 million, hindi yan yung amount na ibabayad mo para magkaroon ka ng life insurance coverage na ganyan. Po. So, kukomputin din yun, kaya tayo gagawa ng proposal para sa'yo. And then from there, so okay ba sa'yo, ma'am, no? So, tuloy na tayo, Okay ba sa'yo, ma'am, na gusto mo bang, kasi, siya muna tanungin mo, sarap sanang tayo magtanong, pero dapat kasi si client ang lagi nagsasalita. So, ma'am, ano pong masasabi nyo dito po sa 5.4 million na kailangan nyo? Ma'am, next po kasi niyan, possible po nung tanong nung client, magkano magiging hulog niya? Correct. Opo. So, sa kanya manggaling yon, di ba? Kaya sasabihin natin, okay ma'am, so gawa po tayo ng proposal para sa 5.4 million. Okay po sa inyo. Kasi yun ang tinanong mo, di ba? Yun yung tanong ni client. So, gawa na tayo ng proposal ngayon. So, dito papasok ngayon ang mga product. Pero, dahil rookie kayo, bago kayo, mag-limit muna tayo. Ang pinakamabenta natin ay ang VUL, ang MaxiLink Prime at MaxiLink 100. No? So, dun tayo. Nakikita nyo yung screen ko na... Yun nga po yung nakita ko, ma'am. Siguro dalawang policy na, MaxiLink 100. Parang puro yun po yung nakikita ko na pinapakita sa akin. Meron na po kami MaxiLink 100. Oo. Kaya na-curious ako, ma'am, kung ano po yung laman po ba nung MaxiLink 100. So, ngayon, Myra, anong gagawin mo dun sa may MaxiLink 100? Kung magkano po ba yung ano nun? Yung Ano po ba specific, hanggang yung client mo na yan, yung na-approach mo na merong MaxiLink 100, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? In case po na ganun, ma'am, tatanungin ko po sa kanya kung ano nga po yung, di po ba, pwede naman po siyang alokan pa po ng iba pang policy.
Pero, bakit siya kukuha Kasi- sa iyo? Meron na nga siya eh. Apo, iyon nga po ma'am yung hindi ko masagot kasi nga po, wala po akong idea tungkol doon sa San Maxilink 100 kung ano po meron doon. Kasi kung meron po akong idea, maaari ko pong i-offer pa sa kanya yung iba pa. Okay. So, Myra, pag ganon, balik ka dun sa FNA. Yun ang gagawin mo. Hindi yung product ang ating poproblemahin. Although syempre dapat alam nyo yun. Kaya lang kasi, ang may hesitation na sa'yo si client eh. Meron na nga ako eh. So, sabihin mo, ma'am, okay lang ba na gawin natin, magkano yung i-review natin, ano na yung meron ka and magkano ba dapat meron ka. Baka naman mamaya sobra na yan. Baka mamaya sobra na yung insurance coverage mo dun sa kailangan mo. Ako ganun lang lagi sinasabi ko kasi pag sinabi mo na ma'am, maliit yan. Eh, syempre, ayaw din niya yon kasi buyers, talaga sila, may wall sila. Tita Dory. Tita Dory, question mo. Yes? May sasabihin ka, Tita Dory? Oh, Ito, Tita Dory, nadidinig ka namin. Mas nadidinig ka namin ng wala. Ay, kaso hindi niya ako nadidinig. Kasi yung headset, tinanggal niya. Ano to? So, Myra, ikaw muna. Habang si Tita Dory ay nandun. Si Myra Sinson. Birthday uli. Nakalimutan ko na. Walang kwentang advisor to. Makakalimutan sa birthday. November 1985. 1, yes po. Ano nga, November? November 1 po. wala eh. Hindi ko sila matinig. Ano na pa? Nadidinig ka namin, Tita Dory. Ayan. Alay, ginoon mo to? Kuya? Tita Dory, question. Wala ako sa tanong eh kasi nawala ako sa Oo. hindi, no. Yung gusto ko lang mag-react dun sa ano nga yung kanina yung kay Ano Myra. sinabi ko? O ano na yung gagawin niya? Kasi yung client niya sabi meron na. So, may wall na agad si client na hindi na kita kailangan kasi nga meron na nga ako eh. Okay. So, Ma'am Odette, pagka ganoon, ano ang pangontra nating gagamiting strategy para makumbinse natin na kumuha o bumalik sa atin? Opo. Anong magandang salita? Guide mo lang kami kung paano namin sila. Siyempre, nakablanko ka na eh. Nakablanko na Oo. tayo eh. Ganito lang. Kasi talagang 70% sa makakausap natin meron na. Ma'am Myra, aware ka dun sa financial needs analysis? Nung kumuha ka ba ng nung kumuha ka niyan, so si client ni Myra aware na meron siyang Maxilink 100. Ma'am, nung kumuha ka ng Maxilink 100, ginawa niyo yung financial needs analysis. For sure sabihin niya hindi. 101% walang gumagawa. Kasi ang mga advisor nagbebenta ng product, hindi ng need. Actually. At saka kahit ginawa sa kanila, hindi nila na-gets. So, pag sinabi niyang, ay ano yun, ma'am ganito, bigyan mo akong 5 minutes, gawin mo natin ngayon. Para Tanungin makita ko nga, ma'am. natin. O, Tita Dory. So, ibig sabihin, yung sinabi mo, mag-react lang, iba yung financial product sa iba yung financial needs. Ang pagkakaiba, nagbenta lang yung advisor for the sake of makabenta, pero hindi pala niya pinakita yung
pangangailangan niya sa matagal sa darating na panahon. Ganun ba yun? Correct, Tita Dory. Ganun karamihan ng advisor, tamad. So, Kasi product, hindi, product selling. hindi kami ganun dapat. Oo, hindi talaga. Kasi wala tayong kinaiba sa lahat ng kumpanya pag ganun. Hindi ho ako, hindi ko kayo ite-train kung product lang ang gagawin. Kasi yung product, makikita nyo na yan kahit sa SLTC. Tapos pag na-code kayo, meron na kayong Santrad. Yung Santrad, lahat ng traditional products, 2 days pag-aaralan nyo. Yung VUL, pag-aaralan nyo ng 1 day. Pero ho nga kasi, yun na nga, pag ganun tayo, ano ho, ang labas natin lagi, nang hahunting tayo ng clients. Ayaw natin ng hunter kasi nakakapagod mag-hunt. Dapat tayo farmer. Dapat nagfa-farm. Meaning, dapat inaalagaan natin to na, kasi client, ito yung kailangan mo. Pero at the end of the day, lagi kung sila yung masusunod, wala tayong magagawa. Kung ang kukuhanin niya ay yung pinakamababa, ang importante, na paalam natin yung kailangan niya. Di ho ba? Kasi ako marami kong pagsisising ganyan, lalo na nung bago ko. Hindi ako nag-FNA. Example na lang. Ano yan strategy talaga yan ng mga client din Yung pinantahan kong client kanina, nagpunta yun sa office, Tita Dory, parang ikaw dati. Tapos sabi niya sa akin, ayaw din nung maupo. Sabi niya, naalala nga kita dun Ay, para si Tita Dory to mga style talaga Ay, mga ninja moves Sabi lang niya sa akin. Ay, hindi, naghahadali ako. Aalis ako 5 minutes lang. Gusto ko lang malaman kung magkano. Sabi ko, as usual, ganun lagi ang tanong ng client, magkano? Ma'am, ano po yan? Ma'am, ganito, mag-FNA, mag-ano tayo, ma'am, financial needs analysis. Alamin po natin, ano ba yung kailangan nyo? Kasi sa tingin ko po sa inyo, mukhang marami na kayong naumpisahan sa buhay. Baka mamaya kung bigyan ko kayo ng isang product ngayon, pagtawanan nyo ako kasi hindi nyo na pala kailangan. Pero hindi siya nakinig. Hindi siya nakinig sa akin. Basta sabi niya, hindi, kailangan ko lang ng health. Di ako naman sumunod. Sumunod ako sa kanya, sabi niya, kailangan ko at saka sa anak ko. Ayun ang hirap kapag product ang binigay mo. Di sabi ko, ay nako, sige na nga, antaray nito, pagbibigyan ko na to. Pinakitaan ko lang siya ng Sunfit. Myra, andyan ka ba? Hindi ka namin nakikita, Myra, ha? Yes po, mama. Dito po. Makinig ka sa kwento ko kasi ako hinayang ng lambot ako dun Ang Sunfit, tapos sabi niya, ay gusto ko yung pinakamura lang. Sabi nga. Sa loob-loob ko, pinakamura daw ang gusto. Ang bag, naka Louis Vuitton, na talagang yung bag niya, yung cellphone niya, yung case, Louis Vuitton yung cellphone yung cellphone case, yung wallet Louis Vuitton, ang gusto daw minimum. Di, antaray. Tapos sabi pa niya, ano ba, hindi pa ba tapos? Iniintay na ako ng kasama ko, nasa labas na. Alam mo ba, kumuha siya right then and there, kinash niya sa akin ng 1 year. Ng annual, 300,000 lang na Sunfit, yung minimum. Alam mo ba ngayon, naging kaibigan ko, mula nung nagpunta ako ng Europe, alam mo ba sabi sa akin? Kasi hindi ko na siya nakita mula nun tinatawagan ko na lang siya, update ako, ma'am, ito, ganyan, 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 ganyan. Sabi ba naman, Odette, mahilig ka palang pumunta ng Europe. Baka gusto mo sa susunod, sabay tayong magpunta. Nang hina ako doon, Tita Dory hindi yun. Hindi tinawagan ako ng ganon. Sabi niya, punta ka sa Giginto Industrial City. Alam mo yun, Myra, yun dyan sa Giginto. Yung mga pabrika. Malaki doon. Maraming pabrika doon. Oho. Alam niyo ba, Tita Dory, pagpunta ko doon, siya yung may-ari ng pabrika. Galing Pero, di ko siya ginawa ng FNA. Di ba? Kung ginawa ko siya ng FNA, nalaman ko yung lahat Pero hindi ko ginawa. Nagpadala ako sa kanya. Ngayon, dahil naging kaibigan ko na siya, parang feeling niya, ewan ko ba naman, basta mula nung nag-Europe ako, biglang nag-in touch sa akin, tapos sabi niya, pinapadalan ako, eto, nakita mo ba to? Marian Tour, ganyan, ganyan, ganyan. Ano, gusto mo? Punta tayo, ganon. 15 days. Kuri-kuri po, 300,000, di ba? 10,000 per quarter yun. Tapos ang yaman. Ilan yung driver? Ilan yung sasakyan doon? Ilan yung truck?
Pero ngayon, buti na lang, Baka dahil marami na sa insurance. wala nga ho, ito pa matatawa nga kayo eh. Sabi ba naman sa akin, di ngayon nga, pinapunta na ako doon. Kanina, galing na naman ako doon. Kasi sabi niya, Odette, pwede ka pumunta dito, ganyan, 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 ganyan. Ang ginawa ko, nung huling punta ko, hindi yung kanina, sabi ko, ma, makikinig ka na ba sa akin ngayon? Ha? Kasi minadali mo yung dati. Pero talagang nung nalaman ko yung siya yung may-ari ng kumpanya, talagang sa loob-loob ko lang, hindi ako nakatulong sa tao na to. Ano yung 300,000? Isang gulong nung Yung truck? sasakyan niya. Oo, 'di ba? Although syempre, 'di ba, nandun din yung side na ay sayang, ang daming posibilidad sana dun sa tao na yun. Pero alam niyo nakinig siya. Kasi sabi ko nga, "Ma'am, makikinig ka na ba for 5 minutes?" Ako kasi kung tinuturing mo akong advisor, kailangan ipaalam ko sa iyo magkano kailangan mo insurance, 'di ba? Sabi niya, bakit ko kailangan ng insurance? Akin to. Sabi niya ganun sa akin. Oo nga, ma'am. Bakit ka nagpunta sa akin? 'Di ba? Ba't ka nagpunta ng Sun Life? Tapos kinuwento na niya, namatay yung kapatid niya ng 43 years old, yung kapatid niya, tapos inabot daw ng 5 milyon sa FEU, kaya daw gusto niya ng health insurance. Ma'am, ganun naman pala eh. Alam niyo na yung gastos. Kumuha kayo ng 300,000 coverage. Sa itsura niyo na yan, mukha kayong 20 million. Di ba? Tapos tawa pa siya, tawa pa niya. Mukha lang ba akong 20 million? Sabi ba naman sa akin ganun? Di ibig sabihin, mas Maliitan. ka? O, Maliitan Tinador. pa. Oo, di ba? Mukhang inismall ko pa pala siya kasi tinawanan niya ako, di ba? Offended pa. Magkano ba yan? Sabi niya ganyan. O, di ba? Pero buti, may pagkakataon pa ako. Usually, walang ganun. Kaya, push tayo lagi sa FNA. Kasi kung may mangyari doon, parang wala lang ako. Siguro hindi rin ako papansinin ng pamilya yung pag nagbigay akong 300,000. Wala ho Kasing siya lang sa kanila yan. Oho. Alam nyo, wala ho siya rin ang nagkwento, tawa siya ng tawa. Minsan nga feeling ko may sayad. O mga kanina kausap ko, dala-dala niya yung bag niya. Parang 2 oras kami nagkukwentuhan. Yung bag niya, ganyan-ganyan niya. O, ganyan pa. Lagi ba niyang ginaganyan? Doon naman siya sa sarili niyang opisina. Meron pa siyang guard. Talaga, ganyan siya. Ganyan sa, ilang milyon kaya yung laman ng bag? Kaya ganun. Yes, Hindi, may gold bar yung sa loob. Kaya, May gold bar sa loob yung bag. tapos, baka nga may gold bar, diba? Tapos, sabi pa ba naman sa akin, alam mo ba, lahat ng kaibigan ko nasa insurance, pero sabi niya, hindi ka ba nagtataka, wala akong insurance? Ayun, kumuha sa kanila eh. Sabi ba naman? Lalo sumakit yung ulo ko. Sabi ko, ano ba naman ito napasukan ko na to? Parang normal kaya ito kliyente ko na to. Ayaw mo ba noon? Ikaw ang choice? Oo nga ho, ako nga choice, di ba? Pati Europe, pinapakita pa sa akin. Magsasama pa kami sa Europe ng 15 araw. Sa lablugan ng Diyos ko, Lord. So, ang point ko lang doon, gano'n ang epekto ng FNA. Ngayon na-realize, alam niyo ba kung anong gustong kuhanin susunod sa akin ngayon? Kasi sabi ko sa kanya, kasi nung nagpunta siya dito sa Sun Life, sabi niya nagpunta siya sa SS para sa mga empleyado niya. Tapos nung nakita ko doon yung dami ng empleyado, ano sila packaging eh. Sila yung gumagawa ng yung mga brand ang sisikat, alam mo yung kagaya ko soap, sila yung lahat ng packaging nun. Yung Lucky Me, sila yung lahat. Ganun packaging. May packer kung tawagin. Oo. Packaging po, yung mismong plastic. Oo. Sila yung sa kanila Kasi kumukuha. ano ko yan nung kami nagsusupply sa Nestle. O yung mga ganun Hindi ho. sila kumukuha sila ng supplier. Sila ang supplier ng mga iyon. Ayun. So, dahil Malaki nga, yun, malaki industrial park na yun. malaki nga ho. Di sabi ko sa kanya kanina, inumpisahan ko siya kanina. Kasi nga pwede rin naman ng group life para sa empleyado. Sabi ko, kasi ang tawag na niya sa akin, sis. Di nakikisis din ako sa kanya. Hindi naman ako magsisis kung hindi niya ako igaganon. Imamam ko siya. Sabi ko, sis, kamusta naman ang mga empleyado mo? Sabi niya, ay nako, ayan, pasaway, tingnan mo, yung isa na putulan ng daliri, ganyan-ganyan. Sabi ko, sis, alam mo, ang group life insurance para sa bawat isa dyan, 2,000 a year. 2,000 lang sa bawat isa.
Kinumpute ko na bago ako nagpunta kasi nung dati binilang ko kailan yung empleyado. Sabi niya, Ma'am, ano yun? Sabi ko, ibig sabihin, pag namatay yung empleyado mo, alam ko may SSS yan kasi required. Pero ayaw mo ba nun, gumastos ka lang ng 2,000? Kung mamatay yan sa trabaho or kung hindi man sa trabaho, kung nasa bahay yan, pero employed pa rin sa'yo, mabibigyan mo yung pamilya niya ng 200,000? Sabi niya, oh, sa ano ma'am, sa ganun ang 2,000 a guide. year ang group. 1,000 a year. Pero depende rin yan sa number ng empleyado. May mga ganun yun. So, sabi niya talaga may ganun. So, in short, di ba, kung hindi ka talaga, hindi ka mag-FNA, hindi mo malalaman yan eh. Kamukha doon kanina, malalaman mo rin. Yun nga, malami ba yung utang? May pera ba yan sa bangko? Kung may pera yan sa bangko at nakita mong malaki, bakit hindi mo kaya i-encourage na ilipat yung konti sa sunlight? Di ba? Kasi ililipat lang niya, pero, alam mo yun, may life insurance. Kasi sa bangko na wala. So, nasa ano mo na yun, nasa explanation. So, anyway, ayan. So, sabi natin kanina, sa'yo 2 million, di ba? Na life insurance. So, ang life insurance, pag magpapagawa kayo ng proposal, o tapos nakakwento ko, Tita Dory, pag magpapagawa kayo ng proposal, may template kami. Kailangan ilalagay nyo yung face amount. Pag sinabing face amount sa atin, ita-times 2 yan pag VUL. Lahat ng VUL natin times 2. Kanina sabi natin, yung kay Myra, yung lalaki, yung asawa niya, 3 million, si Myra, 2 million. So, gawin natin, no? 2 million yung kay Myra. Tapos, Ma'am Myra, so 2 million yung life insurance na kailangan mo. So, syempre, yung amount na to, depende yan sa'yo. Kung kaya mong isabay sa buhay mo ngayon, okay? Kung hindi, sabihan mo, pwede naman nating i-reduce yung life insurance coverage. Okay ba yun sa'yo? Yes po. So, ang gagawa ng proposal nyo sa ngayon, si Rem. Tita Dory, naalala ko tuloy si Kapitana. Si Kapitana, kailangan gawan mo ng FNA nang makita niya na baka 5% lang pala nung kailangan niya yung meron siya. Ang kuha marami daw insurance eh. Ayusin I-discount natin, ko na Tita eh. Dory, pag ganyan. Paano aayusin? Ililista natin lahat ng insurance niya. Natutuwa kaya sila pag Okay. ganyan. Parang Ililista sa natin. Parang sa servicean lang natin, ganon. Si servicean natin, syempre, Tita Dory, mahihiya rin yun, kukuha din yun sa'yo. Sabihin, may mas maganda pa ba dyan? Kasi maha-highlight mo kung ano yung lahat ng meron siya. Magiging proud siya dun eh. Okay, Sa tingin mo, kulang ko, ganun. Gaganon yan sa'yo. Ma'am Odette, ang puwang ko, halos hindi na siya umuwi muna eh. Kasi nga campaign period na eh. October, November lang halalan. Kaya parang busy. Ni session niya, tinignan ko na nga, hindi nga nagpapasession eh. Campaign period na eh. Hindi mo na siya kahit kuminsan sa messenger, pagka tuwing Sunday kasi, nakita mo, nagme-message ako. Kuminsan kung sumagot, late na. Saan mo nakatira? Ha? Saan ho nakatira? Maraming bahay yun. Ay. Kaya ang nag-aasikaso ng punduhan, yung isa na lang anak mo na. Makipag-appointment na kayo, Tita Dory, kung saan at kailan siya po pwede na 2 oras. Hindi, oo nga. Ang point ko lang is, siguro kako after election na. Kasi mag-aano ho ba siya ngayon? Kailan ho ba election? Oo. October lang. October, November. Okay. Kaya hindi ko na nga siya masyadong ma-reach.
Pinagtanong ko na nga eh. Hindi na nga daw muna nagsesesyon eh. Sige po, pag-usapan ho natin kung paano siya. Oo, darating tayo doon. Hindi Oo. lang siguro untimely. Oo. Tsaka ho, election, di siya pwede. May election ban. Oo. Walang abala ang oras niya, abala isip noon. Kausapin man natin, baka hindi tayo masyadong nakikinig, baka hindi makonsentrate sa atin yun eh. Aha. Ang nag-aasikaso nga ng punduhan, yung anak eh. Yung anak na isa, babae. Sige po. Makikita nyo ngayon yung proposal. Yung ba yung nakikita nyo ay yung puro number? Yes po, ma'am. Ito. So, hindi tayo nagpapakita ng proposal, ha? Yan, ang number 1 mali ng advisors din. Sige nga, pakitaan kita ng ganitong proposal. Mapapapirma ba kita? Sa dami ng number. Okay. Isa-summarize lang natin yan sa Excel. So, ang papakita natin, ganito. Teka lang. Ang lakas ng ulan. Dito wala naman. Oh, ito ngayon lang ho. May alimaong. Yan na naman, wala na naman ako. Bakit ho? Eh, baka mahina ang internet. Hindi po kayo Sabi mo- nawawala. Okay. Nasa Excel yung nakikita nyo ngayon. Tama? Yes po. Apo. So, eto, dito tayo magpapakita. Tapos, laging 2 options tayo. Ha? Hindi tayo magpapakita ng isa. Kasi, bakit? Siyempre, para right then and there, magde-decide na siya. Kasi may option eh. So, 2 million. Pero dito ngayon, Grace, okay ka pa ba dyan? Kaya kagat mo na yung labi mo dyan. Ma'am, pero yung ganyan po, magkakaroon din po kami ng sample na Excel. In Oo case naman. po na, Oo. Itong template na to, ako lang ang gumawa nito, tsaka ni Gary. Kami ni Gary. Tapos, binigay namin sa lahat ng kasama natin. Annual. Itong template na to, naka-program na rin siya, kaya konti na lang ang i-input mo. So, ganito mo lang siya papaliwanag. O, Ma'am Myra, di ba, ang kailangan nga natin, ang kailangan nyo is 2 million life insurance. Ma'am, matanong ko, bakit nga ba 2 million? Saan nga galing yung 2 million na ginawa natin, ma'am? Myra, ikaw yun. hello po. Opo, may ano po yung malakas po yung ulan eh. Hello po. Teka, sasarado ko nga. Lo, can you close the door there? Ingay kasi. Ang ulan. Ingay pa rin eh. Grace, nadidinig mo pa ba? Opo, lakas ang ulan. So, in short, kailangan maliwanag sa kanya bakit niya kukuhanin yung 2 million, di ba? Ano yung need dun sa ino-offer mo? Ano yung sasagutin na need dun sa ino-offer mo? Di ba, Ma'am Myra? Kasi nga, ito yung para sa replacement ng income. If ever taken out of the picture kayo or si husband, dapat may 5 million, di ba? Wait, kaya i-push yung need. Ano? Teka, hintayin lang natin si Tita Don.
Mihina lang po yung signal, ma'am. O sige, wag ka nang wag ka nang Mag-stop ko na po yung video, ma'am. Ayan. Ayun. Tayo natin si Tita Dory na wala. Look na ya, water please. Alas 9 na pala. Ayan. Grace. Okay na, ha? So, ma'am, ito yung 2 million life insurance coverage, ha? So, in short, ma'am, 'di ba? Kayo yung insured. Pag may nangyari sa ito na ngayon, papaliwanag mo na yung proposal mo. So, ito rin, lahat ng VUL ganito, ha? So, mapa-Maxilink 100 dyan na makita nyo. Ito yung Maxilink Prime. Ipaglaban ako sa ulan. Teka lang, mag-headset na lang ako. Hello, hello. Ayan. Hello? Clear? Clear ba ako, Tita Dory? Mahina po. Mahina pa rin. Ayan. Ito. So, ma'am, ito yung aking recommended solution para sa inyo, no? Hindi naman kailangan na malaman nila kung ano yung product. Pero kung gusto mong sabihin, ma'am, ito yung Maxilink Prime, no? Ang life insurance from day 1, so ma'am, pag kinuha mo sa akin to today, no? Ganun din lagi ang sample, today, no? Ma'am, pag kinuha mo sa akin to today, wag naman, pero taken out of the picture tomorrow. Magkano yung ibibigay sa beneficiaries nyo? Ha, Ma'am Myra? 2 million, ma'am. Ayun. So, tinatanong natin yun sa kanila, hindi natin sinasabi para nare-realize nila, no? So, 2 million. Di ba, ma'am? Ang pinag-uusapan natin is yung paano kapag may nangyari, ano ang iiwan sa mga bata. Kasi 15 years pa nila tayong kailangan. So, di ba, ma'am? Ito ba yung tamang sagot? Ito ba yung sagot dun sa kailangan mo na yun? Na kapag kinuha mo to, 2 million right away. Di ba? Okay. So, ma'am, may kasama yung total disability benefit. Meaning, if ang insured ay na totally disabled sa loob ng 10 years na pagbabayad, hindi na po kayo magbabayad. Kasi syempre, hindi na kayo makapagtrabaho. 'Di ba? So, si Sun Life ang magtutuloy ng bayad. No? Yun yung waiver of premium. So, ibig sabihin, wala po kayo marireceive na pera, pero pag na totally disabled, hindi na po kayo magbabayad. At kung ano yung benepisyo nyo, iyon pa rin ho. Iyon yung commitment namin sa inyo. Okay. So, ma'am, sige, Tita Dory. Walang nakalagay kasing figure dito di ba? Included lang. Included lang. So, paano natin sila makukumbinsi na may nangyari, hindi na kayo magbabayad ng policy, kumbaga stop na yung pagbabayad nyo ng policy, pero ano ang kasunod? Bibigyan ka pa rin ng insurance ng parang sustento? Sustento ba tawag doon? Kung ano po yung benepisyo nitong policy na to, yung pa rin ho. Benepisyo? Okay. So, in short, meron pa rin siyang 2 million life insurance coverage.
Kaya ho kasi ito included kasi Okay. example, Ma'am, ulitin ko yung po, ako ba Tita Dory magsasalita? ulitin ko lang dito sa 2 million na coverage is until 88. Opo. Hindi, tanong ako. Oh, until Ah, 88. dito sa death benefit na ibibigay natin sa beneficiary, until 88. Paano if ever na before 88, let's say 70, 72, na natigok? Ano ang ibibigay natin? 2 million, Tita Dory. Kasi from day 1, 2 million. Okay. Pag na-outlive niya Okay. yung 88, example, 89, 90 years old, gano'n. 90 years old, wala ho tayong ibibigay na life insurance kasi tapos na ng 88. Pero ang ibibigay ho natin Hindi, sa kasi kanya, ito pong fund value. yung face amount ng policy. Ganun ano? Oho. Okay. Kasi mas nagre-register sa isip nila yung basta makakatanggap kayo ng 2 million. Yung beneficiaries Di ba? ho. Oho, yung Beneficiary. beneficiaries. Pero oo, ang kaya nga lang inuulit-ulit ko yung tanong, baka if ever na ako nagpe-present, kung hindi kakaharap, kung may magtanong, pwede kaming Oho. magsalita in behalf of you. Ang point ko lang is yung hindi ako magkamali. Kaya ako'y nag-uulit-ulit ng tanong. Oho. Salamat Okay. ho. Ay talaga Tita Dory, ikaw ang magpe-present. Kasi Oo, pag ano, nagpagawa ka ng proposal, malamang di na makakaintay ang kliyente mo. Pagpe-presenting ka na. Kaya nga ako yung nag-uulit-ulit ng tanong, yung hindi ako magkamali ng pagsasabi at baka mamaya in the end mag-expect sila doon sa mali kong sinabi o mali kong ginawa. Oho. Tama Okay. ho. Oho. So guaranteed yun, no, Grace? Nawala si Myra. Guaranteed yung 2 million, no? So hindi liliit, hindi lalaki. Pero bukod dyan, may ibang benepisyo pa to. Dahil kanina ho, ang ating pinaghahandaan is yung income protection ni Myra, no? Kaya hindi ko na nilagyan ito. So pwedeng ito ang mga rider. Grace, 'di ba tinagtatanong kanina ng rider, pwedeng lagyan ng critical illness, ng hospital income, accidental death, pwede 'yan, no? Pero depende sa kung ano yung need. Siyempre, pag nilagyan ko niyan, medyo tataas ang amount, 'di ba? Pero tanungin pa rin natin sila. Pero initially, wag muna. So ngayon, nawala talaga si Myra, pero recorded naman. So, bukod dyan sa life insurance coverage, meron ho kayo dyang bonus. May additional yan na investment, no? Bakit ho siya bonus? Kasi hindi ho siya guaranteed, no? Depende yan sa stock market, no? Biruin nyo ho, yan 2 million life insurance coverage nyo. So, punta naman tayo dito sa bayad muna bago natin i-explain tong fund value. Yung 2 million life insurance coverage nyo, 10 years to pay. Pero sabi nga natin, kung may mangyari sa insured, even before 10 years, ang ibibigay sa beneficiaries, 2 million. Pero alam nyo lang ba, Ma'am Myra, magkano lang yung kailangan yung iset aside dyan per day for your 2 million life insurance coverage? 160 pesos a day. So, yung 160 pesos a day, babayaran nyo ho siya kung gusto nyo annual, 57,660. No? So, in short, in 10 years, ma'am, 576,000 yung investment nyo. Di ba, ma'am? Guaranteed ba yung 2 million na ibibigay sa beneficiaries nyo? Tama? Pero, ang investment nyo, 576,000 lang. Di ho ba? And insured kayo hanggang 88 years old. 576,000 lang babayaran nyo. Paano ho itong sinasabi natin na fund value? Ito yung sabi natin na added bonus ng insurance na to, yung investment part, no? Tingnan nyo, ma'am. In a year, magkano yung binayad nyo? 57,000, di ba?
576 nga in 10 years. Teka, mali ito. Mali ang fund value ko. Sorry, sandali. Parang dito dapat ako tumingin sa total. 662,000. Ma'am, ang multiply mo dyan ay 160 pesos per day times 30 times 12. Opo. 57,600. Okay. Opo. 11 years. Ito tama. 57,660. Ano itong 40,000? Teka lang, Tita Doria. Mali ako eh. Okay. Hindi, tama. Yung 2 million. 160 times ano? Ito, mali ako dito. 662,000. Kasi yung 100, itong 157.97, ito yung per day, ano? Oo. Pagka minultiply mo, ni-round up mo sa 160 pesos times 30 days times 12 months is 57,600. Kaya ito, tama. Ito yung Opo. tabi mo kada taon. Ngayon, ano yung itatabi mo kada 6 na buwan para makakuha? So, i-divide mo naman siya sa 2. Oo. Kasi nga ho yung babayaran. Pero lagi niyo hong Oo, unahin oo. yung annual. Kasi yung Oo. annual, mas pabor sa client dahil yung pera niya, naka-invest na agad, kumikita na, imbis na gagawin niya quarterly. Pero choice niya pa rin, no? Tsaka, So, pagka quarterly, semi-annually, walang income yung pera? meron ho. Kaya lang ho, Ano ba yun? syempre, kapag ho pinasok lang yung 14,000, tsaka lang mag-i-interest. Di ho ba? Unlike pag pinasok mo yung buong 57, magkaka-interest agad. Mas malaking kapital, mas malaking interest. So, Okay. So, ayun nga, 576,600 ang total investment in 10 years. Ma'am, yung added bonus nga nito, no, hindi nga siya fix. Pero 'di ba ma'am, ang ganda kung may kita ang pera nyo, yung pambayad nyo sa 2 million life insurance nyo. Kung meron siyang kikitain, no? Tingnan nyo ma'am, on the 11th year, magkano na yung 576,000? Di ba ito, 576 yung binayad nyo. On the 11th year, it could be 662,000. Di ba? So, hindi pala ito, usapang patayan ang insurance, di ba? Ito pong pinapakita ko sa inyo is for you to enjoy yung buhay nyo, no? Yung pera nyo habang nabubuhay kayo. So, pag may nangyari, kinuha tayo ni Lord, may 2 million na ang family nyo. Pero on the 11th year, meron kayong 662,000 na pwede nyong bawasan. Yes, Tita Dory. Doon sa pinag-uusapan natin, sa 2 million lang tayo, yung after 11 years na nakabayad ka, yung 662, magkano ang ibibigay sa client? Pwedeng withdraw, pwedeng bawas na lang sa premium niya, ganun ba yun? Okay. So, kaya ho tayo din, magandang question, Tita Dory, no? Kaya tayo ho nag-F&A kanina, lagi natin siyang ibabalik sa goal niya. Ang goal niya is to protect the income, no? So, in short, para maprotektahan yung income, kailangan may intact siya na 2 million life insurance. Tama ho? So, ito, dahil ang goal niya is iyon, ang ididiin natin is yung insurance na kailangan niya. Pero kung ang goal niya is para magkapera siya balang araw, for example, after 20 years, kukuhanin niya, ito ho yan. Yun. So, pwede tayong bumawas. Example, no? Sinabi sa atin na, kasi di ba sabi mo kanina, 15 years lang ang kailangan ng anak ko para sa akin. After nun, may sarili-sarili ng buhay. Bahala na sila.
O, sabi sa atin gano'n. O, sige ho, edi bahala na sila. So, edi, etong life insurance nyo, kung gusto nyo, after 20 years, yun na nga, kasi 15 years lang naman kailangan ng mga bata, pwede naman tong i-withdraw ng buo, yung 1.3 million after 20 years. Pero, ibig sabihin nun, wala na rin kayong life insurance. No? Or, would you rather na kuhanin mo, example, 1 million lang, ilagay mo pa rin, nandyan pa rin yung 333,000 para may life insurance coverage pa rin kayo na 2 million. So, flexible siya. Hindi naman to na after 11 years, kuhanin na niya kaagad, nasa sa kanya. Pero yun na nga ho. Ang minsan kasi ang Pinoy, pag sinabi natin na, ito na yung pera, so ibig sabihin, kukuhanin na niya. Pag may naisip siyang may pera siya, ayun na nga, ganun na nga ginagawa. Ang goal niya talaga is to protect the income. So, kung kailanganin niya, edi kumuha siya. So, ayun ho. So, hanggang 88 years old, dumalaki naman yung pera niya. So, just to show in the illustration, after 30 years, 2.8 million na, hopefully, yung kanyang 576. Kung hindi man maabot yung mga yan, lugi ka pa rin ba dyan, Client Myra? Kasi meron kang 2 million life insurance eh. Diba? Ang puhunan mo lang naman sa 2 million mo, 576. Sabihin mo ng kumita lang yan ng 4%. Hindi pa rin lugi. Diba? Kasi may life insurance na guaranteed. And kung i-compare nyo to sa bangko, Grace, ikaw ba ay familiar magkano ang interest ng savings account mo sa bangko? Maliit lang po. Magkano yung maliit, Grace? Kasi ma'am, yung pera namin na pera po nung bata, nung anak ko sa bangko is 50 plus. 50,000 plus ang nakita ko lang po interest, parang 4 pesos. 5 pesos. Okay. Ayun na Tapos nga. kung tax na 1 peso, di 4 pesos na lang. May tax pa, di ba? Ayun na nga. So, ang interest kasi sa bangko, ang current interest sa savings is 0.25%. So, kung ang inflation ay 8%, ang pagtaas ng bilihin ay 8%, yung pera mo, actually, yung value ng pera mo lumiliit ng 7.75%. Diba? So, and yun nga, wala siyang insurance, di kamukha nito. So, kaya mo nang ipaliwanag ang VUL, Grace. Yun lang ang VUL. More practice pa po siguro. Oo, panoorin mo lang ulit ito, ha? Kamusta naman ang SLTC mo? Ma'am, yung training ko, Yes. nasa na po ako. Ilang percent ka na? Lapit na po. Nasa na po ako. Kasi ma'am, mas maraming time yung nauulit. Yung natapos ko na po, may certificate na ako, tapos hindi po pala nare-recognize yung system, kaya po umuulit po uli ako. Tita Dory, Tita Dory, maiba tayo yung SLTC mo. Oo nga. Mag-e-end na kayo sa 26 yata. O Okay. June 26. Nabubuksan nyo na ho ang email nyo, Tita Dory? Ma'am. Okay, titingnan ko. Hello, ma'am. Grace. Nasa na po ako last time nasa 48% na po ako Tapos po nung nag-log out ako at may ginawa po ako, pagbalik ko, bumalik po ako sa sa 15%. Kaya po yun ma'am yung sinasabi ko kay Ma'am Rem. Kay Rem. Opo, bakit? Kasi po every time po na makakatapos ako, pinipicturean ko. Sinesend ko kasi po meron nga pong certificate di po ba may Oo. may medal.
Kailangan tapusin mo ang Grace, yung module. Pag ikaw Opo. nasa gitna ng module at tumigil ka, uulit ka talaga. Per module nga po, ma'am. Kaya lang po, nung pong mag-login uli po ako, balik po uli ako sa Kaya po sabi ko, ma'am, eto, meron na akong bakit bumalik uli po ako sa ganun? Kaya po, ulit-ulit lang po ako. Kaya tapusin mo na ng isang upuan. Kaya nga po, eto po, lapit na po mag-end ng thesis tong panganay ko. Kaya po, ma'am, ko na po siya, maupuan ko na ng todo. Ayun. Thank you. Okay, balik tayo sa VUL. Ayun lang ang VUL. So, kung ano yung iniwan, syempre, yun yung lalaki. Kung kumuha siya sa fund value, basta discourage lang natin na kumuha siya ng pera within the payment period na 10 years. Kasi, nag-accumulate pa lang yung pera niya. Pag kinuhanan niya yan, pag nag-withdraw siya dyan, edi may tendency na mag-lapse. Kasi pag nag-zero yung fund value, terminated ang insurance. So, importante na kung ano yung payment mode niya, gagawin niya on time yung payment. Yun, for 10 years. Paano kung may tanong, Grace, anong sasagot mo? Hindi ko na kayang bayaran eh. Hindi ko na kayang bayaran, nakapitong taon na ako. May makukuha pa ba ako dyan? Yes po, di po ba meron pong kapag po hindi nabayaran, meron pong guaranteed na amount? Wala Tradiyon Hindi. hinahalo mo Tradiyon. Sorry. Kung ano yung fund value. Kung ano yung makita niya sa mobile app niya, sa cellphone niya, or sa laptop niya, na pera niya sa Sun Life, yun yung makukuha niya. Example, fourth year na niya, tapos nakita niya 144,000. Sabi niya, naku Grace, hindi ko na talaga kaya, Grace. Unahin ko pa ba yan? Pangkain nga wala ako eh. Hindi ko na kaya. Kailangan ko ng pera ngayon. Kailangan ko na may babayaran ako. So ito yun. 144 yung makukuha niya. Pero syempre, ang nabayad niya, hindi iyon. Diba? Mas malaki yung nabayad niya. Kaya lang, yun na nga ang ganda ng VUL. No? Ganun siya ka-flexible na kahit di mo natapos, pero syempre, insured ka, may charges ang insurance, di ba? May maibabalik pa rin sa yung pera. Ganun siya ka-cash asset. Cash asset talaga siya. Ma'am, may tanong po ako. Halimbawa, ma'am, natapos na ni client yung payment niya. Halimbawa pa 10 years na natapos na niya. Tapos, ma'am, di po ba sabi pwedeng mag-partial withdraw? Partial withdrawal. Kailan po, may po ba, may specific date po kung kailan po mababalik or ano? Wala. Basta magkaroon lang po siya siguro ng extra money, pwede niya po ibalik. Yes, oo. Remember, wala naman tong loan. Nag-withdraw ka lang. So, kumbaga, commitment mo yan sa sarili mo, client, diba? Pero, si advisor ang dapat na nagsasabi dyan na talagang kuhanin ni advisor yung commitment ni client na, client, diba kinuha mo to para sa income protection ng pamilya mo na kung may mangyari man, kailangan nila ng 5 million. Naintindihan ko na kailangan mo ngayon ng pera, kailangan mong mag-withdraw, pero kailangan mong ibalik yan. Mamalim ba po di na partial withdrawal nga po, partial withdraw. Tapos po, may nangyari po kay kay client. Kay client. Ano po yun? Yung pong makukuha niya, yung pa rin pong 2 million. Or ileles po yung kanyang withdraw? 2 million plus kung magkano yung natira sa fund value niya. Ganon. So, kaya walang talo sa insurance talaga.
Matrad, ma-VUL, walang talo. Kailangan lang yung commitment niyang bayaran. Kung ilang taon yung pinag-usapan, magawa. Ay, ma'am, may tanong pa po. Halimbawa, ma'am, ayan po, ongoing po yung yung payment. Bawa po, quarterly po yung Ngayon po, may quarter po na hindi siya nabayaran. May grace period po ba siya? May ano? Grace period po ng payment. Ang grace period natin, 30 days. 30 Sa days. TRAD and VUL, lahat 30 days. Eh, Ganun. halimbawa, ma'am, sumobra ng 30 days, may penalty po ba siya? Interest? Sa VUL, wala. Pero sa TRAD, ang ibig sabihin niyan sa TRAD, pag lumagpas ng 30 days, maglalapse na, mateterminate yung policy. Kapag po 30 days po na hindi. Oo, ganun sa TRAD. Kasi nga, ang benefits ng TRAD, guaranteed. Hindi ka mukha nitong VUL. Yes, Tita Dory. Hindi na Dapat makabalik pala. si Myra. Dapat pala, mayat maya, titingnan mo yung notebook mo. Baka mamaya naglalapse, kawawa naman yung Oo. tao. May Tita Dory, pag meron na kayong advisor home office, nakalagay doon kung kailan yung mga due date. Tapos, pag may maglalapse din, ite-text kayo ni Sun Life, kayo as the advisor na this client has insufficient fund. Please remit ganitong amount. Ganyan. Kasi ako ang Kung Pa, ma'am, halimbawa, halimbawa, di po ba, may grace period na 30 days, tapos po, mga, nag-ano lang po ng days, nagsobra lang po ng days, ganun din po siya, maglalapse pa rin po. yes. Oo. Automatic yun. Consideration? Wala. Well, Grace consideration. period na yun eh. Yun na yung consideration mo, yung grace period. Kaya nga, alam mo, pag ikaw advisor, dapat din, siguraduhin mo, kasi malaking tulong yun sa client eh. Naka-auto debit yan or naka-auto credit. Kasi may mga taong nakakalimot. O kaya, kung wala siyang ganun, sabihin mo sa kanya, ma'am, okay lang ba 1 month advance ang payment natin? Example, ang due date niya is July. June pa lang, bayad na siya. Para hindi siya laging, tapos ilagay na natin sa isip natin pareho na every June ang due date. Para sure na hindi aabot sa grace period or maglapse. Pero ma'am, pwede po ba, may case po ba na halimbawa po, ngayon yung payment niya, ngayong quarter, tapos po advance payment siya, pwede po yun? Oo naman. Oo. Nandun lang naman yun. Makikita rin naman niya yun. Tsaka may resibo naman siya eh. Ano, Tita Dory? Kayang-kaya na VUL? Ipaliwanag? So, sabi natin kanina, paano kung si client, 88 years old, 89 years old, na-outlive niya. Na-outlive niya tong policy. Tingnan natin. So, dun sa kanyang mobile app, sa cellphone niya, sa Sun Life application niya, no? Nakita niya na at 89 years old na siya. 88 pala. So, makaka-receive na siya ng letter kay Sun Life. Tapos na, ite-terminate na yung policy kasi na-outlive na niya. So, anong makukuha niya? Hindi naman ibibigay sa kanya yung 2 million kasi life insurance yun. Buhay siya, di ba? Ang makukuha niya yung fund value. Kung ang nasa mobile app niya is 11,254,000, yun yung ibibigay sa kanya. Yun lang. Walang life insurance. Kasi life insurance para sa death. Hindi naman siguro siya lugi dyan, no? 576 lang puhunan niya, di ba? Pero kung nasa 4% yan,
Ito lang, 163,599. Hindi pa rin naman siya lugi dyan. Bakit magkaiba yung computation? Isang 4 at isang 8. Kasi nga projection lang yan. Paano kapag 4%? Paano kapag 8? Paano kapag 10? Okay. Lahat Okay. lahat ng insurance companies required tayo na magpakita ng ganyan. Kahit pag tiningnan nyo ang mga client nyo, magpakita sila ng Manulife or nung kahit anong insurance, may nakalagay niyan, 4, 8, 10. Regulated ng Insurance Commission. Hi, Myra, you're back. Talagang ano tawag doon, nakaset na isang 4 at isang 8. Projection. Pero pwede rin naman yung totoong buhay, may 1%, may 5%, 6%. Kaya tayo, transparent naman. Makikita talaga yan sa app. Sa cellphone app. So, bakit ang death benefit ganito? Ipaliwanag ko sa inyo. Kasi ito lagi kong nadidinig na tanong sa advisors. Saan nang galing yung 2,163,000 na yan? So, iyan yung pinagsamang fund value plus the 2 million na guaranteed death benefit. Kaya 2.1. Yung 13 million, ito yung pinagsamang 2 million plus 11 million. Ganun yun. Again, hindi ito nakikita ng client itong proposal. Kasi pag pinakita mo yung proposal, hahaba ang istorya. Baka abutin kayo ng taon. Kasi ang sasabihin niya sa'yo, hindi ko pa nga nababasa yung proposal eh. Kaya, ayan na ang aming ulan. sa inyo naman, sa amin patigil na ho. Ayan na. Kami wala na. So, ayan muna tayo today kasi, di ba, akalain ba natin? Mag-aalas 10 na pala. 11, So, pwede na kayong 27. ikaw, Grace, Yes. huwag ka muna mag-client. Si Myra lang tsaka si Tita Dory. Kasi pasado na silang dalawa. Inaangkin na natin sa buong kalangitan. Amen po. Ay, naku, paano ba yan? Wala pa akong NBI. Kailan daw ho, Tita Dory? Ito si Grace, Wala tingnan nang nyo. sinabi. Ito si Grace, turuan mo nga ng under the table si Tita Dory. Hindi man under the table. Paano ba? Ano ma'am, punta lang po kayo sa NBI. Meron po doong ng Concord. Yung pong t-shirt. Sila na po ang Ulit. Concord? Concord po. Lumapit po siya sa fixer. Opo. Okay. Ako, nasamit ako. NBI, sino kakausapin ko, Grace? Wala po kayong kakausapin sa loob ng NBI. Punta lang po kayo doon sa may Teka. Nagbabakal eh. Malakas na yung ulan eh. Pakilakasan niya, Grace. Meron po doon, Ma'am Dory, Nawala pa. sa nag-off cam po ako. Hello po. Ma'am Dory, meron po doon Tapos? NBI sa Yes. may babae po doon nakastay. Nag-aabang po talaga ng naka-pink po siya, Concord po yung sa damit. Nasabihin po sa inyo, kuha po kayong NBI. Okay, wait lang. Meron na akong number. Ano ba tawag doon? Reference number po. Nakabayad ba kayo? Nagbayad na ba ako sa NBI? Sige, hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Next. Kasi po, kung meron na po kayong reference number, kung nag-online po kayo, magbabayad po kayo sa 7-Eleven or sa po. Palagay ko wala pa. Ang binigay lang nila sa akin reference number. Opo, so hindi pa po kayo nakabayad. Oo. Ganun na lang po, punta na lang po kayo doon sa ng NBI, meron po doong nag-aayos. 220 lang po babayaran nyo. Sila na po bahala. Bibigyan na lang. Ang sa akin po, nagpunta po ako nung hapon. Kinabukasan po yung schedule ko. Di ba? May schedule ka kaagad? Anong gagawain sa schedule? Punta lang po kayo doon, first come, first serve po pagpunta doon.
Tapos, kung may kung nakasalang doon sa kanila, ano lang po, pag po may hit, siguro po may titingnan lang po. Makukuha niyo po. Putol-putol. Hello po. Ah, Kung, pagka nagbayad ako ng 220, May schedule ako kayo sa agad. following day. Oo. na po kayo. Kung kung magpupunta po kayo ng umaga, nun ding araw po na yon, makakakuha na po kayo ng schedule ng slot. Ano dadalahin? Ano lang po, wala po. Ano lang po, pangalan nyo lang po ang isusulat nyo sa kanila, bibigay nyo sa kanila, address, birthday, yun lang. Yung ID po, 220 ma'am. Wala po. Okay. Ay, ID po, meron ID. Ay, Kahit yung po isang valid ID. Yung 220 sa kanya yon, wala pa yung babayaran sa loob ng NBI. Kasama na po. All in na po iyon. Okay Pwede na, pala. Tita Dor. Oo, mas Oo. madali. Pala kadali, akala ko Mas madali po. Naiinip na nga ako eh. Eh, punta na kayo umaga. Na po yun, ma'am. Kasi po, kung sa online po kayo, 130 po yung babayaran nyo plus convenience fee na 50 pesos. So, bali 130 80. plus 180. 180. Opo, tapos po pag nagkamali pa po kayo ng pag-i-input Another, magkakahassle pa po. Kaya po sila natanggap. nung ma'am, kumuha ka, anong oras ka po nagpunta? Po kasi ako hapon. Kasi po marami pa po kasi akong ginawa. Sabi po sa akin, balik po kayo bukas. Start po ng 8 o'clock. First come, first Kailangan po serve. maaga. First come, first serve. Kung maaga po kayong pupunta, makukuha nyo na po. Kasi po, pagka-input po nila, lalabas na po agad kung may hit po kayo o wala. Pag no hit po, makukuha nyo po agad, bibigay na po agad sa inyo. O same day, nabigay sa'yo? Opo, yun pong same time din po na yun. Baka wala po kayong kapangalan, ma'am, ano? Baka Oo, walang wala. problema sa kapangalan eh. Kapangalan. Pambihira. May problema ang kapangalang may kaso. May makikita po agad doon, no hit. No, may lalabas po doon pag po nag-ano kang fingerprint nyo. Nakalagay po agad, no hit. So, pag po with hit, ano po yun, paupuin muna po kayo sa gilid. Tapos titingnan pa po sa ano. Investigahan, ma'am. Verify sila. Mayra, ganun na lang kaysa Oo nga po mag-schedule eh. ka sa NBI, tagal. Opo, mas mabilis po Ako pala. ang tagal na nung aking reference number. Ano na po yun? Kaso na po iyon. Ha? Wala na po iyon. Bakit? Kasi po, may ano lang po iyon eh. Hanggang hindi po kayo nakakabayad. Para pong sa passport. May expiration yung date. Ay, hindi naman sila nag-notify kung ano gagawain. Basta binigyan ka lang ng reference number. June 1 pa pala ako. Ano na po, ma'am, yan? Expired na po iyan. Kindly use this to proceed with the next process. Please enter within 5 minutes. Wala na, yun lang. Ano po iyon? Punta na lang po kayo doon, Ma'am Dory, para po. Oo nga. Buti naman pala nabanggit ko yung aking NBI. Yung pala, wala pala akong hinihintay. Opo. Wala ako hinihintay. Hindi lang po. Nakuha ko po. Thank you. Mas mabilis. Ma'am Lourdes, may tanong lang po ako. Ano, Baka company ID Lourdes? po ba? Ay, Ma'am Lourdes po. Opo. Ano po, COE po ba or okay na po yung company ID? Hindi, meron ka na ID, okay na. Okay na po, ITR na lang po. Oo. Okay po, sige po. Tita Dory, kailan pupunta sa si Rem? Ikaw, Grace, tapos ka na sa mga pirmahan yun ni Rem, di ba? Opo. Pinapirma ka na sa no ITR. Pa? Ang kailangan papipirmahan niya yung no ITR at saka ano pa ba?
Tsaka meron pa, may 2 pang papipirmahan si Ren. Sa akin? Sa inyong lahat. Ikaw din, Myra, kailangan magpunta ng office. Pero hindi pa naman yun ngayon, Myra, yung sa'yo. Kay Tita Dory, Hindi, ako kailangan. na lang. Siguro, ala tayo Kumukulog. schedule Hindi. Ako na lang punta sa office, sasabihin ko para hindi na mag-ano si Rem. Para siguro pagkagaling ko ng NBI. Pwede ho. Ano? Ayo. Oo. Kasi Friday, Thursday, merong BEC. Friday, sa Kituchi kami matutulog kasi mag-exam si Armon sa Marcelo. Kailangan maaga kami sa Marcelo sa Saturday eh. Kaya Friday, nasa Malolos na kami. Di kayo, Tita Dory, gusto nyo mag-NBI na kayo Sasabihan ng ko, Friday morning. oo, sasabihan ko si Rem. Oo, sa GC natin, no? Oo, sabihan ko kung kailan ako pwedeng pumunta dyan. Siguro next week. Kailangan tayo. Sa